Mabuti sir at wala kayo kanina sa sasakyan nung pinaputukan. May idea na ho ba kayo kung sino yung nagpaputok? Ongoing po yung investigation. At mabuti naman, walang nasaktan. Ay, sorry sir. Director. Para sa mga viewer natin, ano nga pala, kanina, lumabas sa balita na pinaputukan ng sasakyan ni General Katapang ng Bucor sa Skyway. At hindi naman siya nakasakay, pero ang sasakyan dapat ay magsusundo ng isa pang opisyal ng Bucor. At hindi naman basag, nag-shatter yung bulletproof windscreen sa likod ng sasakyan. Ayan po, kita niyo sa video. Ami, you were saying? Director, may suspetsya na ba kayo kung sino? Medyo maraming mga gulo kasi dyan sa Bucor eh. Pero sino kaya ang pinakamalakas na possible na pinag-focus ng suspicions dyan? Kung sino kaya ang naggumawa niyan? Wala pa naman sa ngayon. Kaya kasi kung pag nilinya mo silang lahat, napakarami po magiging pag-iisipan. Pero Yan na nga. hopefully makatulong yung video sa Skyway kung sino talagang sasakyan yung nagpaputok and then ma-identify kung sino yung mga tao. Pero ang balita, nakakatanggap daw kayo recently ng mga death threats. Tama ba yun? Oo, matagal na po yan. Pag-upo ko pa. Kaya lang, siguro ngayon na sila naglakas ng loob. Kasi nga, na makita yung pattern, yung movement pattern. Si Asekal, ang target po dito, si Asekal, hindi naman po ako. Opo. Yes, sir. Pero po sa inyo ata yung sasakyan, which is why people were thinking na baka ikaw yung talagang target. Opo, kilala po kasi yung sasakyan na yan na ginagamit ko. Pero nung dumating ang punto na pati si Asekal may threat na, sabi ko, gamitin mo na tong sasakyan ko. At least ako, confident ako na kahit anong ambus sa'yo dyan, hindi ka masasaktan. Wala naman pong penetration. Director, can you tell us more? Bakit kaya nagkaroon ng mga kalaban tong si Asek? Pareho ba kayo ng mga pareho yung grupo na nagtatarget sa inyong dalawa? Opo, kasi siyempre ako lahat nag-iisip kung anong gagawin, anong tamang gagawin. Tapos si Asekal naman ang nag-execute. Siyempre, of course, alam nyo naman, matagal na yung pinagsamahan namin ni Asekal. Nasa servisyo pa kami sa military, sa yung Judge Advocate General Chief. So buo rin ang loob niyan sa reforma. Kaya kung masaktan si Asekal, para na rin ako nasaktan. So ang tingin niyo, Director, ang talagang target is Deputy Al Pereras, hindi kayo? Opo, si Deputy Al Pereras. Okay. Sana sir, mahanap ka agad yung actually sir, nakakapagtaka rin na sinubukan nila gawin yan sa Skyway kasi kung mamalasin sila, naharangan sila doon sa, kung mabilis yung responde, naharangan sila dapat doon sa exit eh. Kung nasa Skyway ka, di ba? Opo, well executed po kasi ang ginawa nila, trinay muna nila kung bulletproof o hindi bulletproof yung sasakyan. Nung na-real nila na bulletproof pala, na alam nila sa nagtahan ng ambush. Nagtahan siya ambusin yung sasakyan. Pero nung alam nilang bulletproof ito, nag-exit na sila ng nagtahan. So it was only the first phase dapat of a full ambush in suspicion nyo? Opo, kasi kailangan, siyempre, sigurado sila, tumatagos yung bala nila. Kung hindi naman tatagos, malipit sila kasi may mga police din dyan eh. May highway police, may makaka-react yan. Kailangan in seconds, ma-check nila yung abuse kung yun man ang plano nila. Malakas ang loob nila sir kasi may backup karata itong sasakyan ito. So, two vehicle convoy. Opo, to vehicle, kaya lang ang problema, nasa hulihan yung backup.
ay nasa unahan yung backup. Oo, Eh, di hindi nagkamali. backup. Pero kasi nga, hindi naman nakasakay pa si Asecal. O nga naman. Kaya ganun ang coordination nila. Hindi pa naman nakasakay yung ano. Kung nakasakay na yung VIP, dapat yung backup nasa likod. Mhm. Mhm. Oo. Pero Director, So, syempre, ang pero suspension ngayon, yun, mukhang professional tong mga gumagawa, ano? At nakakaintindi ng tungkol Oo, sa barel, magaling. tungkol sa mga bulletproof, Saka yung tama, tungkol kita sa nyo, ganyang sakto. mabilisang Oo. pagbaril sa umaandar na sasakyan. Opo, mabilis po yung gumalaw. Marunong yung mag-aambus, kaya na hindi niya pinurso dahil alam niya hindi magiging successful yung ambush.